Narito ang pinakahuling update sa mga bagyong minomonitor natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo ikalawa ng Nobyembre taong 2025. Ang bagyo sa silangang Visayas, na may kategoryang Tropical Depression, ay patuloy na lumalakas bilang tropical storm. May lakas itong hangin na aabot sa 65 km per hour at may pag-ugso na umaabot sa 80 km per hour. Huling namataan nito sa layong 1150. Silangan ng Eastern Visayas, kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 km per hour. Bahagyang bumilis ang kanyang pagkilos kaya pinaghahanda at pinag-aalerto ang ating mga kababayan sa biglaang paglapit nito sa ating kalupaan. Dahil nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pinangalanan na ito sa local name na Bagyong Tino. Base sa outlook sa posibleng daanan ng sentro ng Bagyong Tino, makikita natin ang unang paglandfall nito sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, patungong Leyte, Bohol, Cebu, Negros Islands Region, at southern portions ng Antique at Iloilo, patungo naman sa northern portion ng Palawan area. Kaya ang ating mga kababayan ay maging handa sa pagdaan ng bagyo dahil anumang oras, posible pang magbago ang daanan nito. Bukod sa Bagyong Tino, mayroon din tayong panibagong low pressure area na kasunod nito. Nabuo na ito sa silangang bahagi ng ating bansa at nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 2,165 kilometro silangan ng Mindanao. Patuloy po ang aming pag-monitor sa mga nabuong tropical cyclone. Samantala, ang low pressure area sa kanlurang bahagi ng Palawan ay tuluyan ng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan natin ang paglayo nito sa ating kalupaan. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa ating bansa ngunit bahagya pa rin itong hinihila ang hanging amihan. Lagay ng panahon sa Luzon. Dahil sa hanging amihan, asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi. Maganda naman ang panahon sa umaga sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at Benguet. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, dahil sa shear line, maulap pa rin ang papawirin na may kasamang pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Tuguegarao, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Lawag, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Baguio, 17 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tagaytay, 23 hanggang 29 degrees Celsius. Lagay ng panahon sa Visayas. Dahil sa papalapit na bagyo, bahagyang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Samar, Northern Samar, Eastern Samar, at Leyte. Maaliwalas naman ang panahon sa kanlurang bahagi ng Visayas, kasama ang Palawan, na may pulo-pulong pag-ulan sa hapon at gabi. Narito ang agwat ng temperatura sa Visayas, Tacloban, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Cebu, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Puerto Princesa, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Kalayaan Islands, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Lagay ng panahon sa Mindanao. Dahil sa papalapit na Bagyong Tino, bahagyang maulap na papawirin at mga thunderstorm ang mararanasan sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Improving weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ngunit may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm sa hapon at gabi dulot ng ITCZ. Narito ang agwat ng temperatura sa Mindanao. Cagayan de Oro, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Davao, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Lagay ng karagatan. Walang gale warning sa kasalukuyan, ngunit pinag-iingat pa rin ang mga mangingisda sa hilaga ng bansa dahil sa hanging amihan na nagpapalakas ng alon. Light to moderate ang pag-alon sa nalalabing bahagi ng seaboard. Asahan ang pagtaas ng alon kasabay ng pagtaas ng mga wind signal dahil sa Bagyong Tino.